Hi guys, welcome to my channel. This is super upload dahil March pa ang video na to. So dito ay binabaybay namin ang MCX papuntang Calamba dahil ito talaga ang pinaka mas madali naming way galing sa bahay. At maganda dito kasi hindi ganun kadami ang sasakyan kagaya sa SLEX. At dito nga ay kasama namin si Kuya. So, si Papang nagda-drive. Baon namin ay pandikoko. Nang araw na yan ay may aasigasuhin pa kami sa bandang Siniluan. At kami ay dediretso na sa farm pagkatapos. Kaya importante sa amin na meron kaming baon para kahit na nasa biyahe ay hindi kami magugutom. So, ito nga, dito na kami banda sa may Bukal Bypass. At ito yung parang shortcut papunta sa National Highway, no, ng puntang Santa Cruz. Yun ang aming way lagi, Santa Cruz, sa Pagsanhan, Lumban, papunta doon sa Pangil. No, so dito ay marami na rin ang sasakyan dahil tanghali na ito, medyo tanghali na ito. So dito ay medyo nagpahinga kami ng konti dahil medyo inaantok na yung aming driver, so nagkape muna kami. Saglit kami tumigil sa harap nito, no, sa may ito ay isdaan na restaurant. At nagkape rin nga ako dyan dahil syempre maaga kaming humalis. So pagka ganyan eh tumitigil kami saglit dahil kung dire-diretso ay kukuhanin namin dalawat kalating oras na hindi naman kami humihinto sa gasolinahan pag kami ay on the way dito. So ito nga ay paahon na kami at medyo ambon-ambon lang at makulimlim na nga. So sabi namin ay sana wag kaming abutan ng ulan paahon dahil mas mahirap ang basa ang kalsada ng paahon dahil madulas. Kagaya niyan at medyo basa-basa nga yung lupa, no? Pero kaya naman ng aming Honda Civic. So ito yung kalsada na talagang challenging, ano, dahil sa dami na ng mga umaahon dyan at saka pababa ay may mga nadidisgrasya nga. So ito yung pinaka-challenge sa akin tuwing umaakyat nga kami. So sa ilang pagkakataon ng pagbibideo ko, sinasabi ko palagi na ito yung daanan na to. Ito yung napakadelikado dahil nga paes nga siya, tapos madulas. Kaya marami na rin ng kaya konting ingat talaga kapag dito ay nagmamaneho. Kailangan sobrang ingat. So dito nga ay aming gising ay mahamog, na mas gugustuhin talaga namin na dito nag-aalmusal sa labas kay ano yan, umambon na naman ng konti dyan, so okay lang, maaga pa at medyo mahamog, no. So yan ay kinabukasan ng kami ay dumating dahil nag-overnight lang kami. So itong araw na to ay bababa rin kami, so medyo nagkakape lang kami saglit dahil hindi naman kami nagmamadali. Ito ay araw ng Sabado, so kinabukasan na ito. At syempre para ano lang, medyo may laman lang ang tiyan. So yan lang naman yung aming ano dito. Dahil yung aming lakad ng previous day ay inabot na kami ng gabi. So ayun na namin hapon actually hapon na. So ayun namin bumiyahe. Kaya dito kami natulog. Usually naman kapag kami ay hahapunin na, dito kami sa farm natutulog. So dito nga ay nagpapaputol ako ng sanga ng kape. Dahil yung ibang sanga ng kape masyadong nang mataas. So yung bunga niya nandun na sa pinakatuktok. Kaya pinapaputol ko at yung mga nakakapit na pakpaklawin na halaman ay iuwi ko at ilalagay ko dito sa terrace. So, puputulin din lang naman nila. So, hinihingi ko na yon dahil para magandang alagaan din, pakpaklawin.
Pero yung ibang kaputol niyan ay tinatanim na lang ni Saldi dyan sa may malapit sa tubig para at least kahit papano ay tumubo din siya. So yan ay sanga ng kape. Kape na robusta. Yan. So yan yung marami dyan sa farm kaya para ano din para balang araw no marami tayong anihin. So actually nakapag harvest din sila pero hindi ganun karami. Kailangan paramihin pa natin. So dito ay tumigil muna kami at inabot na nga kami ng ulan. Ito ay sa pag-ahon na galing doon sa bahay. At ito yung sa may taas, sa may bukana na malawak na ground, no? So yan yung mga pinagpaplanuhan pa namin na itatanim. Pero actually, marami nang tanim doon sa may pababa. May mga kape na doon, may mga niyog at iba pang bungang kahoy. So, yan yung mga inipon ng mga lata-lata, mga ano, nilalabas yan at kinukuha. At hindi ka pwedeng basta lang magtapon kung saan-saan, ano. So, yan ay, dati ay maraming ano dito, mga nyog at kalamansi. So, hindi tumagal ang mga kalamansi dito dahil nga sa acid rain. So, pero susubukan pa rin natin kung paano natin pagtagumpayan na makapagtanim ng mga kalamansi dyan dahil yan talaga ang magandang location no, sa tanim ng kalamansi. At pagdating ng panahon pagplanuhan kung ano talaga nababagay sa kanya dyan. Pero may manakanakang mga pinya dyan kasi diba gusto ng pinya ay mainit. So dito ay si Saldi ang daldala na pusa. Yan yung pusa na nanganak dyan sa farm. At dinala namin yung isa dahil tatatlo na lang yung pusa namin dito sa bahay. So, iyak siya dyan dahil ayaw niya ay sigurong mawalay dun sa nanay niya. So, ganyan naman. Pagka marami dito sa baba, dinadala namin dyan sa farm. Pag kinulang naman dito sa farm, dinadala naman namin. Basta ganun lang, vice versa lang. So, dito ay dati, sobrang putik niyan. Hanggang kalahati ng binti namin yung lubog ng bota. Pero dito, at least tumigas-tigas na yung lupa. Siguro dahil madalas na dadaanan. Pero yun nga, yung aming sedan ay hindi pwedeng makapasok pa rito dahil nga sa lupa na baka lumubog yung gulong, ano. Hindi naman 4x4 yun. So, may awang Panginoon makakapagkaroon tayo ng sasakyan, madadaanan natin dito. So, dumadaan kami dito, talagang 360 ko yung camera kasi para nakikita ko yung difference niya, yung hindi man difference, kumbaga yung progress niya kung meron man ganyan. So lagi ako nag-360 dyan sa lugar na yan, pero hindi na yan part ng farm namin, nasa labas na yan. Kaya for ano lang, memory siguro at marirecall natin. So eto, baba na naman tayo, 'di ba? So kailangan talaga ang preno mo ay maayos dahil kung hindi ay magdire-diretso ka dito. So lalo na kung may kasalubong ka dyan, ikaw na pababa, ikaw talaga ang magbibigay dahil syempre mabibitin yung paahon. At itong mga panahon na to, March, ay hindi pa naumpisahan ito pero mga bandang April ito ay medyo ginagawa nila ng paraan na hindi ganun ka dulas. Pero syempre, ulan yan, nature ang ano mo dyan, at may mga putik-putik talaga, so sobrang ingat. Kaya pag tag-ulan, bibihira akong umaakyat dahil nga sa dulas nga ng kalsada. Minsan kasalubong mo ay tubig, paahon ka ay sumasalubong sa tubig na umaagos sa kalsada, no? So ito nga, kung makikita nyo, nagwa-widening sila rito, gawa nga ng yung sa windmill ay kailangan nila ng malapad na kalsada at hindi makapagmaniobra yung karga nila, kaya ginagawa nila ng paraan na mapalapad yan. So maganda rin naman dahil magbe-benefit din naman ng mga paakyat ng barangay, no? So yan, at pababa na kami. Pag ganyang may construction, syempre ang daming putik, no? Kaya ano rin, pinapag-ingat din nila yung mga ahon at kung di rin naman kailangan ay iwas-iwas na muna habang ginagawa nila itong kalsada dahil syempre pag may construction, di maiwasan yung mga putik-putik na yan, buhangin, ganyan. So pag nabasa, madulas.
So dito nga ay inaayos nila yung kuryente rin na tatamaan ng kalsada. So ganyan talaga, kailangan na ikaw ang pababae, magbibigay ka. May mga pagkakataon naman na yung pababae nakikipag-unahan sa'yo, no? So ikaw ngayon ang mag-a-adjust. Kaya kailangan pairalin natin yung kalma para kung sino yung maiksi ang pasensya, ipagbigyan mo na at hindi pwedeng karerahan dito dahil delikado nga yung kalsada. So yun lang, ito yung part 1 ng napaka super late upload na video ko sa farm, packet ng farm. Super late upload na dahil nga nabisi tayo, at isusunod ko kaagad yung karugtong na video nito nung kami ay pauwi na. Syempre ito ay part ng memories sa aking YouTube channel. Thank you for watching.